Yun, paring June. Ayun, may nakaraan may nagtanong sa atin, sabi niya, pre, paano baga yung clutch ba? Yung clutch ng motor, mga ganitong motor, pan tricycle o kaya mga di-clutch na motor. Sabi niya, bakit ba ganun? Nagda-drive naman talaga siya ng motor doon sa gamit niya, tapos may isang beses nakahiram siya ng motor, hirap na hirap siya paandarin, no? Maraming ganito, maraming kwentong ganyan. Namamatayan siya ng makina, lumulundag yung motor, hindi tumutuloy yung andar. Pero marunong naman siya mag-clutch. Alam niya yung pero nga lang, ito sa akin, dinaanan ko rin yun noon. No? Yung tricycle namin dati, paborito kong gamitin yung isa. Kasi yung isang motor naman, kahit available yun, hirap na hirap talaga akong paandarin doon kasi nga, hindi ko makuha yung timpla ng clutch niya, yung pagbitaw ng gas dito sa clutch, ewan ko bakit ganun, no? So diyan pumapasok, pre, yung setting ng clutch natin, no? Yung setting ng clutch, meron talaga yan, may naka-setting diyan. Palagay na lang natin, hatiin natin sa tatlo, maliban dun sa standard na nasa gitna. Yung una, may iba niyan masyadong mababaw, na ultimong pag-clutch mo, pisil mo na yung clutch, tapos pag apak mo ng cambio, gumaganyon pa yung motor, di ba? Kumakadyot pa siya ng bahagya. Sobrang babaw, masyado siyang mababaw. Yung isa naman, yung normal, na tipong kahit sinong nagda-drive ng declutch na motor, pwede siya, swak siya, no? Yung iba kasi, pag nanghiram na ibang motor, o kaya hindi sila sanay sa ibang motor, pero declutch din naman, nahihirapan sila paganahin, paandarin. May mga ganun senaryo. Tapos yung pangatlo, yung una, masyado mababaw. Yung isa, yung normal, na nasa gitna lang talaga yung activation ng clutch, doon sa clutch lever. Tapos yung pangatlo, masyadong malayo. No? Masyadong malayo yung clutch niya. Kumbaga, halos nakabitaw ka na ayaw pa rin umandar ng motor. Tapos pag binitawan mo, bababa naman ang silinyador mo, yun, lumulundag, namamatay, nawawala, nasisira yung timpla, hindi makuha-kuha, kaya nahihirapan sila pandarin. May mga ganyan. Natatawa ako, bakit gano'n? Walang yan na to. Tapos, yan. Unahin natin yung masyado mababaw, no? Lahat yan, may mga epekto. Kasi dapat may normal setting lang yan eh. Basta sa clutch, tandaan nyo, hindi pwedeng mawala ito. Yung clutch lever. Kasi pag wala clutch lever, hindi yan naandar, no? Hindi yan. Dapat hindi mawala, pre, yung play. Ayan, ito yung play ng clutch lever natin. Hindi pa nag-activate. Ang activation yan, ito. Yan. Ito yung tension, kumbaga. Kumbaga, dyan na gagana yung clutch assembly doon sa loob ng makina. Pero ito, hindi yan. Ano lang yan? Yan lang yung clearance, yan lang yung allowance, tapos ito activation ng clutch. Yan. No, yung masyadong mababaw, ibig ko sabihin masyadong mababaw. Alam niyo yung kumbaga konting pag-clutch mo, pag-apak mo, konting bitaw lang, aandar na yung makina. Yun, ang bilis paandarin yan. Diyan ako una talaga natuto sa setting na ganon. Yung tricycle namin una. HD3 na Kawasaki na D2T. No, yung mababaw, ang dali i-drive niyan. Kahit di ka ganong sanay sa declutch, pag pisil mo nito, pag apak mo ng cambio, konting bitaw lang, aandar na siya. No, yun yung mababaw. Mabilis matuto ron, madali i-drive yon, na tipong kahit hiramin ng yan ng kung sino, madali sila magmaneho doon. Yun yung una. Pero may disadvantage doon. Ano yon? Yun yung sinasabi ko kanina, na kapag ka sobra naman babaw niya, no, nangyayari niyan eh. Pag pisil mo, pag apak mo ng cambio, pare, yung motor gumaganon kahit nakapisil ka sa clutch. Bakit? Yun yung disadvantage niya, kasi kahit nakapisil ka, yung clutch dito, clutch assembly niya sa loob niyan, kumbaga naka-engage na kaagad. Kumbaga hindi ka pa bumibitaw ng clutch,
parang sumasama na siya, aandar na siya. Parang ganun. What is, obserbahan mo, pre, kapag maka-encounter kayo ng ganun, i-stand nyo yung motor. Tapos yung bang masyadong mababaw yung clutch. Kahit nakapisil ka, cambio mo siya, tapos mararamdaman mo ganun. Pag naka-center stand yun, asahan mo yung rear wheel, gumagana yan, tumatakbo na kagad. Pero ganun, kahit naka-clutch ka, umuusad siya, gumaganyan, naka-engage na kagad. Yun yung mahirap kapag ka masyadong mababa yung adjustment. Pero kung madali siyang i-drive, madali siyang hiramin. Yung mga ganun. Madali rin magturo doon. Kapag ka magturo kayo ng declutch na motor, yun ang magandang adjust ng declutch para yung tuturuan nyo, madaling matuto. Okay, so yung normal, to, tapos na tayo dun sa mababaw. Yung normal, ito normal to. Standard yung setting nito. Yan. Ito yung allowance niya. Nga pala, isama pa natin yung masyadong mababa na setting ng clutch, parang ganyan lang yan, Isang daliri lang yun, pre, halos, yung pinaka-tension niya. Mapansin nyo, yung ibang nagdi-declutch, nakaipit dito yung daliri. Nakaganyan. Tapos bitaw, andar na. No? Yun siya. Pero, maliban doon, ang palatandaan nyo ito. Yung clearance ng play, masyadong malaki. No? Parang mula dito, tapos paganyan na. Mula dito, kasi ito lang yung tension niya, activation ng clutch assembly sa makina, ito lang, maliit lang. 1 inch lang. Tapos yung play niya, masyadong malaki. No? Masyadong malaki. Yan. Ngayon, ito naman sa akin, nasa normal lang ito. Ngayon, yung normal, okay yan. Okay din naman to, madali lang din ito ituro. Kung magtuturo kayo, basta balance yung pagpiga at pagbitaw ng clutch. Madali lang din yan siya. Pero meron pa rin yan na minsan, iba mahirapan, pero okay lang yun. Hindi siya gaano. Yan yung normal. Meron siyang play. Ito naman yung tension. Malaki yung gap ng tension, Yan. Ito yung play. Ito yung tension ng clutch. Kung saan mag-activate yung clutch. Pagpasok ng cambio, tapos ito yung gap, yung gap. Para mag-activate yung clutch natin. Clutch assembly sa makina. Yan yung normal. Basta lagi nyo tandaan, hindi pwede mawala yung play. Ito yung play. Pati doon sa baba, meron din yung play. Ito yung play. Yan yung play. Ito yung tension. Yun, di ba? Nasasagad pa siya. Yan yung tension. Ito yung play. Play, tension. Yan. Tapos, yung pangatlo, yung malayo. Masyadong malayo yung adjust nung clutch lever. Yung adjust nung pagkabit ng clutch. Nangyayari nun, ito buong buo. Parang yan, magmula dyan, gumagana na agad yung spring. Yung spring doon sa sa may mula doon sa baba. Tapos yung play niya, konti lang yung play. Tapos ito, puro na yung tension. Ibig ko sabihin yung tension kasi 'di ba may clutch spring doon sa baba ng makina, 'di ba? Sa clutch assembly, may clutch spring 'yan doon. Tapos ito, konti lang yung play, parang ganyan lang. Ito yung mga adjust na masyadong malalayo. Ito yung mahirap paandarin. Hindi naman, basta mahirap din. Kasi kahit ako dati, nahirapan ako noon. Marunong naman ako mag-drive ng declutch. Pero pag sumasakay ako sa motor na yon, yung isa namin, nahirapan ako doon. Minsan lumulundag pa nga yun. Hindi ko ang hirap matansya, ang hirap niya matimpla. Konti lang yung play, tapos yung buong, yung parabang may spring, parabang may tension, isang buong ganyan. Isang buong ganito, kalawak, tapos yung may play niya, kapiraso lang. Kasi yung normal, malaki ang play. Ayan, malaki ang play. Yung mga ilan, konti lang. Yun yung mahirap. Nahirapan ako doon paandarin. Kahit yung nagkwento sa atin kung paano daw, kung bakit daw ganon. Yun siya. Masyadong malayo yung
adjustment ng clutch nila. Sa pag-adjust naman pre, ito. Meron dito. Buksan mo lang to. Ayan. Tapos meron ka dyan makikita. Ayan. Pwede mo itong buksan. Tapos ito yung pang-lock niya. Kung okay na yung timpla. Kung okay naman na dyan, dito pwede rin dito. May mga adjustment pa yan. Ito. Luwagan mo to. Pwede mo yun pumasok. Pwedeng hatakin. Depende kung masyadong mababaw, hatakin mo. Kung masyado naman malayo, itulak mo pa ganon. Yan, ganon siya. Basta depende sa'yo kung saan ka mas komportable. Yun kasi talaga yan babase. Okay? So, yun lang yung kwentuhan dito sa clutch adjustment, no? So, lang minsan yan. Nakaka-amaze minsan yan. Nakakatawa na nakakainis. No, marunong ka mag-drive ng D-clutch pero sa ibang motor hindi mo kayang paandarin. Merong ganon, lulundag yung motor, masyadong malayo yung adjustment ng clutch. Yung iba naman kahit naka-clutch ka, pag-apak mo ng cambio, umaandar na yan ng kusa, umuusad na yan, di mo pigilan. Tapos tutukod mo paa mo. May mga ganon senaryo, diba? Pag-clutch mo, pag-apak ng cambio, gumaganon na agad, masyadong mababa. Pero mahirap yun kasi maapektado agad yung clutch lining natin. Madali siya napupudpod. Kasi hindi pa siya dapat hindi pa nag-i-engage yun. Dapat naka-pre-wheel pa rin yun eh. Kumbaga, naka-clutch ka na nga, pero naka-engage na siya kaagad. Kaya yun. Alam mo yun, hindi yan nalalayo dun pre sa umaandar ka, nakapreno ka pero umuusad ka na nakapreno, kaya mabilis din mapudpod. Hindi yan nalalayo sa ganong senaryo sa mga brake shoe. Ito naman sa mga clutch lining, brake lining, yon, ganon din yan. Para ka bagang umaandar na nakapreno. Ito ganon din yan. Kaya mabilis na pupudpod, mabilis umi-slide. So, yun lang yung kwentuhan natin pre dito sa adjustment ng clutch. Okay? So, yan lang. Thank you. Ingat parate. Bye-bye. Haha.